Hi guys! Good evening! So ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba ang karma. So, ang salitang karma ay galing sa salitang Sanskrit na karman, na ang ibig sabihin ay kilos, gawa, o gawain. Sa malalim na kahulugan, ito ay ang batas ng sanhi at bunga. So, lahat ng iyong ginagawa, sinasabi at iniisip, may kapalit na resulta. Babalik sa iyo sa tamang panahon. So, hindi ito parusa ng langit, kundi natural na batas, para bang grabidad. Gravity, parang ganon. Kung maghuhulog ka ng bato, subabagsak ito. So, walang pinipili. Parang ganon. Ganon yung ano niya. And then, kung saan nga ba or saan ito nagmula? Saan nga ba nagmula ang karma? Ang karma nagsimula sa ang konsepto sa sinaunang India. Matagal na panahon na nakapaloob sa turo ng Hinduismo, Budismo, Chinismo, at Sikhismo sa paglipas ng panahon. Kumalat ito sa buong mundo at naging bahagi na rin ng paniniwala at kaisipan ng marami. And then, ano nga ba yung dalawang ano ng karma, kahulugan? Yan yung mabuting karma at ang masamang karma. So, yung mabuting karma naman, ito ang nabubuo kapag ang iyong intensyon at gawa ay mabuti. Okay? Makatarungan, and then mapagpatawan, ano pa nga ba? Matulungin, tapat, at puno ng pagmamahal. Okay? So, ang bunga nito ay kapayapaan, swerte, mabuting ugnayan, at magandang karanasan sa buhay. So, yan yung ano naman natin sa ng mabuting karma. So, ano naman yung masamang karma? Ang masamang karma naman, ito naman ay galing sa masamang intensyon, panlalamang, panlilinlang, pananakit, kasinungalingan, at pagiging makasarili. Ang bunga nito ay hirap, gulo, kawalan ng kapayapaan, at mga pagsubok na babalik sa iyo ayon sa iyong ginawa. So, kung ano yung ginawa mo, babalik din sa iyo yun. Yun ang masamang karma. So, paano ka ba nito tatamaan? Paano ka tatamaan ng karma? Hindi laging agaran ang epekto. May mga pagkakataong agaran, mayroon ding sa susunod o sa susunod pang panahon, o ayon sa paniniwala sa susunod na buhay. Okay? So, tatamaan ka nito base sa halimbawa sa intensyon. Hindi lang ang kilos ang tinitingnan, kundi ang nasa puso at isip. Bago ka kumilos, or bago ka kumilos, yung kilos, salita at isip, hindi lang ang ginagawa ng katawan, pati ang sinasabi at iniisip ay lumilikha din ng karma. Okay? So, mag-ingat din tayo sa pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa natin. So, ano nga ba? Saan nga ba? Ang oras at paraan. Ano nga ba yung oras at paraan? So, walang nakakaalam kung kailan at paano ito darating. Pero sigurado itong mangyayari. Ang karma ay hindi naman siya, ay hindi kapalaran na hindi mababago. Okay? Nasa kamay mo ang pagbabago. So, simulan mong gumawa ng mabuti ngayon at magsisimula ring magbago ang iyong
kapalaran. Okay? So, kailangan talaga mabuti yung mga ginagawa natin. Okay. So, basta tandaan, ang karma ay paalala, ang iyong bukas ay nakadepende sa iyong ginagawa. Ngayon, kung ano ang itinanim mo, siya rin ang iyong aanihin. Okay? So, mga simple, ano nga ba ang mga simpleng halimbawa ng karma? Mga simpleng gawain o simpleng ginawa. So, sa mabuting karma naman kasi, sa mabuting karma, tumulong ka sa pangangailangan o sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Okay? Darating ang panahon na ikaw naman ang tutulungan kapag ikaw ang nasa hirap o ikaw yung nahihirapan. Okay? So maging tapat ka lang, maging tapat ka kahit walang nakatingin. Okay? So hindi lang sa porket may nakatingin ganun na yung gagawin mo, kasi magkakaroon ka ng tiwala o magkakaroon ng tiwala ng ibang tao at kapayapaan ng isip na hindi kayang bilhin ng pera. Okay? So, maging magpatawad din o magpatawad sa nakasakit sa'yo. Hindi ka na mabibigatan ng galit. Makakakuha ka rin ng pag-unawa kapag ikaw ang nagkamali. Okay? So guys, dito naman, ano naman yung makukuha natin o yung sa tinatawag na masamang karma. So manloko o manlamang ng kapwa, yon, darating ang oras na ikaw naman ang pagkakaitan ng katotohanan o pagkakatiwalaan. Okay? Tapos magsalita ka rin o magsalita ng masama o manira ng ibang tao, ikaw din. So ikaw rin ang magiging sanhi ng gulo o makaranas ng sakit na dulot ng salita. Dulot ng salita ng ibang tao o yung pinagsalitaan mo din kung ano yung sinabi mo. Magpalaki ng kasalanan sa iba. Yung halimbawa, kahit mali naman yung sarili mo, pero yung iba ang ginagawan mo ng kasalanan, lalo kang mahihirapang makita ang sariling pagkakamali at lalong dadami ang problema. Okay? So parang yung masamang karma, kung ano yung ginagawa mo, like for example, pag nanloko ka, nanira ka, siniraan mo yung isang tao na wala namang ginawa, lahat yun babalik sa'yo. So, paano mo mapapagaan o mababago ang karma? Paano mo mababago to at mapapagaan sa sarili mo? So, para sa akin, huwag kang matakot. Hindi ito parusa. Hindi naman talaga ito parusa na hindi matatakasan. Or hindi ito parusa na hindi matatakasan. Nasa kamay mo ang pagbabago, nasa sayo. Nasa sayo ang pagbabago para hindi ka tamaan ng karma. Okay, so, aminin mo ang pagkakamali. Huwag itanggi o isisi sa iba. Ang pag-amin ay unang hakbang para gumaan ang bigat. Okay? So, humingi ka rin ng tawad. Humingi ng tawad sa taong nasaktan. Nasaktan mo at pati na rin sa sarili mo dahil sa maling desisyon. Yung maling desisyon na ginawa mo. Okay? So, huwag nang ulitin ang mali. Ang tunay na pagbabago ay nasa gawa. Hindi lang sa salita yan nasa gawa yan. Kailangan hindi yung sabihin mo lang na, okay, magbabago na ako. Hindi. And then, magpalit ng intensyon. Magpalit ka ng intensyon. Simulan mong isipin at gawin ang mga mabubuti. Yung, alam mo, yung kahit sa maliliit na bagay, ang bawat mabuting gawa ay parang pagtatanim ng bagong buto na
magbubunga ng maganda or mamumunga siya ng hitik sa kabutihan. Okay? So, and then maging mapagpatawad. Maging mapagpatawad kapag pinatawad mo ang nakasakit sa iyo. Alam mo 'yon, tinatanggalan mo ng kapangyarihan. Tinatanggalan mo ng kapangyarihan ang galit na magdulot pa ng mas maraming negatibong karma sa buhay mo. Okay? So, kailangan talaga yung mga ginagawa mo, yung isip mo, kung ano man yung iniisip mo, dapat pati sa gawa, gagawin mo din. Okay? Tandaan na ang karma ay hindi para parusahan ka. Ito ay para itama ka at turuan. Ang bawat pagsubok na dumarating ay pagkakataon mong maging mas mabuti ka. Mas mabuting tao. Ang hawak mo ang panulat ng sarili mong bukas. Kumbaga ikaw may hawak kung ano yung magiging tadhana o magiging kapalaran mo. So, parang panulat mo sa sarili mong bukas yun. Kasi ako dati, isipin mo lang, I am thankful kasi maraming nangyari marami din yung sabihin na natin na ginawan ako ng hindi maganda. But, hindi ako gumanti sa kanila. I just pray. I prayed for them na sana, sabi ko, kung ano man, kung bakit ganun ang ginawa nila sa akin, kung ano man yung naging kasalanan ko, kung ano man yung bakit ginawa nila ako ng ganun, ipinagdarasal ko o hinihingi ko ng tawad yung sa sarili ko. Pero dahil nga sa alam ko na wala naman akong nagawang masama, I prayed for them na sila ay mapatawad din sa ginagawa nila. Kasi I know that there times na dadating sa buhay nila na dadanasin din nila yung ginawa nila sa akin. And hindi naman sa ako sa nagsasabi na ayan, meron nang nangyari, pero meron nga, totoo nga talaga kasi although hindi naman agad nangyari yun, pero sa ngayon yung ginawa nila sa akin nangyayari din sa kanila ngayon. Pero hindi ako masaya o hindi ako thankful na nangyari yon kasi alam ko kung gaano kahirap yung nangyaring ganon. So dahil nga marami nagtatanong sa akin na para sa iyo ba, Miss Aya, ano ba yung karma, parang ganon. So ito naisip ko, and then tinignan ko din yung ibang mga kung ano ba talaga, kung saan at paano nangyayari na mayroong karma, kung ito nga ba ay mangyayari sa isang tao o hindi. Okay? So parang ganon ang hinanap ko. Kaya good thing na kahit paano na ipaliwanag ko, at sana naliwanagan din kayo, or kumbaga alam nyo, maiisip nyo kung ano dapat ang tamang gawin o dapat na mangyari or gawin mo sa sarili mo para kumbaga yung makuha mo, o kumbaga mabuting karma ang pumunta sa iyo, hindi yung kasamaan. Okay? So, yan po yung paliwanag ko, yun po yung ibig sabihin ng karma. So, maraming salamat and God bless. Thank you.